Welcome to the Big Night, Season 2, Episode 7. Yes, welcome. So I'm your host, Torny, and welcome back. Hello, Patrick Pusa. Yan. What's up? And ngayong araw, sobrang special ng ating mga panauhin. Ano yan? Asado o bola-bola? Basta yung may pula sa ibabaw. Okay, from Skateboarding is Not a Crime. Yes. Yes, please introduce yourself. Yo, ako nga pala si Kmar Patricio. Yo, ako pala si Jay Martinez. Yan. Baka naman dyan. And where skateboarding is not a crime. Yan. Okay. Above. Pala, nakalimutan. Yung pala yun. Okay, so, yun, bale, well, bago tayo mag-start, so, parang muna, kamusta kayong dalawa? Okay naman. Okay lang naman. Anong? Skate. Paggabi, gumagawa kami ng content. Tapos pag umaga, family. Oo. Tambay. I mean, yun, bukod dun, parang may mga bago ba kayong mga spots, mga skate spots na pinupuntahan? Pag may mga event, yun, nagpupunta kami sa mga event para makalaro sa ibang mga skater. Tapos, ang spot lang namin talaga is Holiday Island lang sa Bagong Silang. Tuwing gabi, 8 p.m. to 11 p.m. ang skate namin. Tapos pag may budget kami, sinasama ko yung mga kids sa mga park. Like actually, nung opening nung Valenzuela, nakita ko kayong dalawa. Nagpunta kami nun. And how about yung skateboarding life in general? Like, kamusta yung status nyong dalawa? Okay naman. Ako, nag-i-skate lang naman talaga ako is for for fun lang siya. Si Jay, ganun din siya pag Training na ba for competition? Di ba naman? Hindi, wala. For fun lang. For fun Pero lang yan, kami. puro skate lang ba kayo ngayon o may nag-aaral pa sa inyo ngayon? Ako, nagbi-business kami ng ng misis ko. Siya, hindi siya nag-stop siya sa schooling. Oo, maganda yan. Maganda yan. So, skate lang. Oo, skate lang po. Tuwing gabi, skate. Every damn day. Alright. Saan kayo nag-start mag-skate? I mean, dun lang ba? Yung holiday skate spot ba na yon, lugar nyo yun? Dun kayo nakatira? Or... malapit sa lugar namin. Actually, may mga nauna na doon na skater, yung mga old na skater doon. Tapos, nawalan kasi kami ng spot. Tapos, biglang, actually, dead spot na siya. Ginawa nung, may kakilala kami doon, si Boss Mike, na nagpalaro uli siya doon sa spot na yon. So, dati, every hapon ang skate namin doon. Hanggang sa, pinagbawalan na kami kasi daanan siya ng mga tricycle eh. So, ngayon, napag-desisyon na namin, nakausapin yung chairman namin doon, yung Purok, leader na baka pwede kaming kahit gabi para hindi kami nakakaabala sa mga. Kasi pila siya ng tricycle eh. So pumayag naman sila, ang schedule namin is 8 p.m. to 11 p.m. Tapos sinisingit na namin doon yung content namin, gagawa kami ng content. Pero at least pinayagan talaga kayo, di ba? Kahit certain time lang, meron silang legit na spot talaga na malalaruan. Pumayag naman sila. Well, aside from that, how about naman, yung mga favorite na skaters nyo, local and foreign? Ako specific? Sa local, isa sa idol ko is si Sir Jun Gastor dati. Kasi nag-skate ako since 2002. Okay. Tapos, sa local uli, sa amin naman si CL. Okay. Tapos sa foreign, si... so wait lang, kalugar niyo si CL? Si Caloocan ba? Caloocan, North Caloocan. Tapos, ang foreign ko naman is si Jamie Thomas tsaka si Chad Musca. Oh. Ayun. Mga bagong-bagong skaters yun Ikaw, abot naman si Abab. Sa local naman po si Kuya CL lang din po sa akin. Tapos sa international naman po si T-Punk. Nasabihan ba kayo ni CL? Hindi, idol talaga namin si CL dati pa. Bukod sa skate or through skateboarding pala, medyo nakilala talaga tong sila Kmar and si Jay. Dahil nga dun sa kanilang ginagawa. Na pag-vlog. Ayan. So, paano ba nag-start yung skateboarding is not a crime na vlog, ninyo? Na page. Yeah. Actually, yung skateboarding is not a crime is siya eh.
hindi yun yung pangalan niya before. Ang pangalan niya is diba? Kmart Drum and Skate. Ano? Kmart Drum and Skate. Bali, ako kasi, nung kabataan ko, wala akong chance na ma-record yung mga ginagawa ko. Katulad ng pag-skate. Dahil nagbabanda ako, so gumawa ko ng page na doon ko lang i-upload yung mga yung mga skate video ko na simple lang. Tapos yung mga cover ko na drums. Nagda-drums kasi ako, nire-record ko siya. Tapos doon ko lang siya pinopost. Tapos ngayon parang may nagsabi sa akin na tropa na bakit hindi mo palitan yung pangalan mo na kasi Kmart Drum and Skate parang Ikaw lang. parang ako. Sabi ko, actually, ginawa ko lang naman yun para lang sa akin lang. So ngayon pinalitan ko siya ng skateboarding is not a crime. Kasi doon sa amin, napakalakas ng nila, yung parang ayaw ng mga tanod. Parang may discrimination. Sobrang somehow, discriminate sa parang lugar namin ng skateboarding. So ngayon, ginawa ko, skateboarding is not a crime. Then, ang naging content ko na is yung mga skater na kabataan sa amin na walang kakayanan na pumunta sa mga event, sa mga park, is dahil may budget ako, may sasakyan ako, sinasama ko sila. okay. Then, na-experience nila yon katulad ng baler, Wow, skate tour agad. Oo, ng Laguna sa The Playground Skate Camp yan. Sinama ko sila. Tapos, hanggang sa one time, nung gabi, na nakita ko kasi si Jay na parang nagbabakla-baklaan siya. Ikaw ko pala siya. yun Okay. talaga. Pero hindi siya bakla. Sabi ko, Ay, bakit naman defensive agad? sabi ko sa kanya, Jay, tali mo kaya yung buhok mo, yung dito, kabilang pigtail. So, tinali niya. Tapos sabi ko, nakapolo ka eh. Sabi ko, paano ka magmumukhang babae? Angat mo. So, inangat niya. Tinali niya dito. Tapos sabi ko, kickflip ka. Pag kickflip mo, sabi harap, bomba na. Sabi, magganon ka. Sabi ko, bomba na. O sige, sabi niya. Ginawa niya tray flip. Pag tray flip niya, humarap siya sa camera. Bomba na. Natawa na kami. Tapos, sabi ko, pumunta siya sa gilid habang nag-aayos siya. Sabi ko, Jay, sayo ka nga. Nagtotwerk siya. Hindi nagtotwerk siya, ginaganon-ganon Hindi niya naman yung manika pala. Tapos, pagka-upload ko ng gabi, di natulog ako. Kinabukasan pagising ko, sabi ko 100k views. Sabi ko, Wow. So, pagdating ng hapon, nag-million na siya. So sabi ko, Jay, sundan natin to. Sabi ko, sundan natin. So, one day lang yun. Nice. Tapos sinundan na namin siya. So, yung sumunod na video, nasa ilalim naman siya ng sasakyan. Kasi, kinuha niya yung board niya, pumunta sa ilalim ng sasakyan. Sabi ko, pumasok. Sabi ko, pasok ka sa loob. Tapos, wag ka muna lalabas. Saglit, kukunin ko yung camera. Sabi ko, paglabas mo, bomba na. Sabi ko, manong ka paglabas mo. Yun, nag-viral din yun. Tapos hanggang sa sumunod, sabi ko, parang mananawa yung tao kasi paulit-ulit na gano'n. Maghanap tayo ng partner mo, sabi ko sa kanya. Yung tropa niya, si Buding, kasi nakikita ko sa kanila, nagkikiss sila. Pero, sila. Grabe, wala pang vlog, nagkikiss na kayo. Nagkikiss, yung parang beso-beso lang, yung ginagaya-gaya nila sa Kulitan lang pag dating sa spot. Sabi ko, ganun. Jay, bukas, sabi ko, partner mo si Buding, bibili ako sa ukay ng dress. Bumili ako ng dress. Pinasuot ko sa kanya. hindi siya komportable, pero wala siyang magawa eh. Gusto niya, sabi ko, gusto ko, sige, mo na, para lang naman sa Hindi pa kami actually kumikita sa Facebook nun. For fun lang, sinuot niya. Tapos, sabi ko, maglambingan kayo ni Buding. Yung kung ano yung ginagawa niya off-cam, sabi ko. Tapos hanggang sa, nag-viral din siya. Ginawan ko na siya ng episode. Ginawan ko siya ng episode. Tapos, nakat yun. So ngayon, sabi ko, mananawa uli yung tao kasi puro yun uli. May boyfriend lang. Hanapan kita ng kaagaw. Hanapan kita ng karibal. Teleserye na pala to, no? Tapos lumabas na dun si Otlum. Si Aaron Paul siya. Lumabas na siya. Tapos hanggang sa sabi ko, ibang ayos muna natin episode. Gawin muna natin is ka-game up na babae. Yun. Yung sumunod yun, yung nagkaroon na siya ng ka-game up. Tapos, actually, siya laging pinapanalo ko para siya lang yung bida dun sa main character. Tapos nakalaban niya Si sila Crystal, sila Kim. Tapos yung nag-trending na game up nila, si Christine. Christine yun, di ba? Sino yun yung babae na tiga Las Piñas? Christine ata pang Yung malaki, yung niya. Hindi, Yung yung kinabukasan, kasi nag-aaral yun. Okay.
Let's si, go. nakakalimutan alam ko ko Christine yung yun eh. parang ganun yung name Christine. niya. Oo, siya yung sumunod, siya yung nag-viral. Tapos yung sumunod na namin is yung in-invite nyo kami sa Halloween party. Yung sa Halloween party. Oo, pinag-dress ko siya noon. Yun na yung ano namin. Oo, napanood ko din yan eh. Tas hanggang sa tas hanggang sa inalis na namin yung nagde-dress na siya kasi nagkaroon kami ng parang violation. Hindi kasi lahat gusto eh. Oo. May nag-report? May Ganun? nag-report, oo. So ginawa ko, sige, ano na lang tayo, pure skateboarding na lang. Tapos gawa na lang tayo ng ibang content muna. Ngayon, pinapahinga namin yung ganong Yung character ganong- niya. So yun nga, wait lang. Gusto ko lang itanong, saan nyo nakuha yung word na bomba na? Oo nga. Saan nyo nakuha Actually, yun? hindi kami nagpauso nun. Oo. May nag-trending na bakla. Yung nasa tubig. Nasa tubig. Ano yun? Nasa bathtub siya, tapos pag gano'n niya, Ano na? bomba na. Bomba na. Talaga? Yung bakla na pangit. Na ano. So parang dun nyo nakuha yun? Opo. Lagi ko po kasi sinasabi yun, di pa po nag-video. Parang trippings po namin magtotropa kasi. Tapos yun na. Pero parang, Hanapin ko nga yun. parang anong nangyari, sa kanila Oo, mas sumikat sa yung inyo, ano eh. siya na ano Yung phrase na yun eh. Kasi lagi nila sinasabi yun eh. Tapos sabi ko nga, sige nga, ano ka nga, kickflip ka nga, sabihin mo yun, kada ano mo, bomba na, ganyan. Tapos artehan mo, hindi ganyan yung pagkano, ganito dapat pagkakasabi mo. Maarte dapat, may matigas na part na ano, ganito. Sige, yun, hanggang sa dun na, nag-boom na yung bomba na. Tapos hindi ko naman in-expect na tawag na sa kanya above. O nga, yun din. Saan galing yung above? Ano kasi, yung kay Haring Manggi, di ba, pag sinabing babae, okay, above. Tapos sabi namin, hindi naman namin pwedeng sabihin na, uy, may babae. Parang mas maangas kasi kung, uy, may above. Parang ang dating maganda agad yung... Ang nangyari doon sa video na yun, ang tawag na sa kanya sa comment, above. So ngayon, dahil yun na yung meta niya, edi sige yun na lang. Ganun na lang itawag natin sa above. Pero yun, since yung nabanggit mo rin kanina na may parang nag-report, yun nga, parang may mga nagalit na ba sa inyo na specific na mga Groups grupo or individual? Mga bakla or tomboy or mga magulang about sa ginagawa niyo mga Actually, walang nagalit sa amin na mga bakla o sa LGBT. Wala naman. Actually, natutuwa sila kasi may mga ganun. Parang kinikilig sila. Pero, skater. Diba? Parang nangyayari, parang nagiging teleserye yung yung mga gawa niya. Pero sa mga skater, yan, may mga grupo ng skater na nagalit sa amin, na binabash kami. Which is okay lang naman sa amin kasi, para sa akin kasi, okay lang magalit ka, karapatan mo yun eh. Kumbaga sa akin, kung hindi mo gusto, okay lang. Kasi hindi naman kita pwede i-please, doon kami, doon gusto ng tao. Mas lamang naman yung may gusto sa hindi. Kumbaga hindi ko na lang pinapansin na okay lang kung magalit ka, opinion mo yan. Pero so far, wala pa naman yung parang pagdating sa spot, parang nairing Google Pay namin kayo mga ganun. Ay, wala naman. Wala naman. Inabangan na. Hindi, pero bilang kasi syempre yun nga, influencer na kayo eh. Kumbaga, tatawagin, ganyan. Gumagawa kayo ng mga content na Tapos, as you said, may talagang hindi natutuwa dun sa ibang nagagawa ninyo. Hindi nyo ba yun parang sometimes nako-consider na parang, baka naman kasi too much na rin yung ginagawa namin. Alam mo yun, yung mga ganun, na iisip nyo ba yun? Or talagang, bala na. Hindi, kasi content to eh. I mean, di ba? Sorry sa pero, papatok to, pera to, views to. Exactly. Yan, actually, nung time na yan, naisip namin na sabi ko, siguro, parang, kasi napansin ko puro bata yung nanonood mga bata. Yun, isa pa yun. Magsusundo ako sa anak ko sa school. Tapos ang daming bata magpapapicture sa akin. Tapos, Kuya Kay, si Abab, kamusta? Yan. Sabi ko, tapos parang nare-release ko sabi ko, mga bata pala yung audience namin, karamihan. So, ang ginawa ko, kaya ang nangyayari, kinat ko yung Abab na may kissing part. Tsaka may boyfriend. So ngayon, ibalak namin siya na, ang ginawa namin yun is mag-content muna tayo ng mga ganito. Yung kunyari, katulad nung last content namin na nag-game up kami sa ledge, na which is, parang kamay yung ginamit na kunyari, nakasapato siya. Ginanon namin. Tapos sabi ko, ibalik na lang natin yung above na nakadress ka, pero balik tayo dun sa una na may nakalaban ka lang na babae. Yun yung balak namin. Ibabalik namin yung ganong karakter niya. Pero may ka-game of skate na siya. Ano ba? Si Ma'am Justin, pwede sila mag-game of. Pero dapat nakadress din siya. Nakadress ka din. Tsaka sabi mo Halloween costume. Dapat naka-crop top din.
Ay, ganun yung balak namin ngayon. Tsaka mas kaya ay mas mabenta yung babae pag babae kasama mo. Oo, napansin namin sa Facebook talaga? kapag may babae na kasama sa content namin. Lalo kung malaki yung ano. Ay, yung ano ba? Pagmamahal sa magulang. Pagmamahal, oo. Yun. Tsaka sa skateboarding, sa eksena. yung engagement niya malakas. Marami nagko-comment. Tapos, halimbawa, itatag namin yung tao na kasama namin na yun. Madami yung nag-add sa kanya. Matik din naman yun. Nangyayari naman talaga yun. Ano naman, parang sinasabi mo kanina, nag-start ka sa paggawa ng videos, yung pag-post lang ng mga pagdadrums mo or pag-skate mo. Meron bang specific na parang may napanood ka or meron ka na nakita na vlogger or gumagawa ng content na parang nag-inspire sa'yo kaya sinimulan mo yung gantong Wala naman? Wala. Nag-start ako pandemic. Oo. Yung pandemic nag-start ako noon na yung anak ko actually yung panganay ko si Johan yung nagba-vlog sa YouTube. Tapos sabi ko, ano may ginagawa mo nak? Tapos ina-upload niya sa YouTube. So sabi ko, try ko nga na gumawa ako ng FB page. Tapos kasi nung tumanda na ako, kasi nung high school ako, wala akong film ng nag-i-skate ako dati. Kung saan kami pumupunta, wala. So ngayon sabi ko, para i-record ko ngayon, i-upload ko sa Facebook tsaka sa YouTube. Kasi sa YouTube, pag in-upload mo, pwede mo uling kunin i-save sa device mo. Sabi ko, i-upload ko nga doon para if ever na, tumanda na ako, hindi ko na kaya, may napapanood ako. Yun lang talaga purpose ko. Tapos ngayon, nung kay Jay na nag-boom, ginrab ko na kasi sayang Opportunity. Opportunity. Tapos nagkaroon kami ng kita. Totoo naman. Yung mga batang yan, itong mga to, wala silang kakayanang bumili ng board, ng sapatos. Nung nag-start kami na mag-vlog, siyempre kumita kami kahit papaano. Binibilang ko sila. Dati, ang board ni Jay, kung ano yung pinaglumaan ko, bigay ko sa kanya. Yan, nakaka-experience. Normal naman yan sa kada spot talaga. Meron talagang ganyan na kung sino yung merong sobra. Or actually, kung for example, parang may bago akong board. Yung mga tropa, nakapila na agad yun. Pag ayaw mo na, ako bibili niyan. Parang ganun. Parang ganun. Normal naman siya talaga, di ba? Ngayon, nakaka-brand new board ka na. Oo, tapos may mga brand new na rin siya ng sapatos. Wow. Dati, more on okay lang talaga sila. Pero meron na rin bang parang nagpapa-promote sa inyo ng products or mga shops? Meron. Oo, dati parang nung March, sunod-sunod yung promotion namin. Tapos hanggang sa may kumuha sa amin na tao na parang nag-handle sa amin. Na tao na parang may cut siya. Hanggang sa ginawa namin is hindi na kami komportable kasi hindi na namin nagagawa yung mga gusto namin na nagdidikta na siya, ganyan. Oo. Yung ginawa ko, tayo na lang, sabi ko, alis na tayo dun. Hayaan mo, nakikita pa rin naman tayo sa Facebook. Anong nangyari kasi may cut siya Parang kada promote namin, parang promote namin 10K, tapos kakat siya. So inalis na namin yun. Kaya ngayon, kahit saan na kami, kahit tropa, basta niya, may business, tutulungan namin na mag-promote. So parang since nabanggit mo so parang normally ang rate nyo 10K pataas mo ganyan. Pero ngayon kahit na lang, parang okay lang. Kahit na lang. Minsan na lang, okay lang. Okay lang. Thank you. Walang problema sa amin. Lalo, may kung 10K daw Kaya ba na budget? Hindi, actually si Ma'am Justin sa akin dati. Nahiya nga ako nung nagbigay ako sa kanya ng price. Ayun mo kang minamam dito. Sige. Ginawa ako, nahiya ako noon, parang sabi ko, paano kaya? Kaya umalis na kami, parang biglang chinat ako ni Neil. Yun, pumayag na ako. Ayun yung time na yun, yung hinawakan kayo ng... Kaya hindi na namin nagagawa yung gusto namin. Kasi kami, kung lang yung, kunyari, may nangyari dyan na gantong bagay na pwede namin gawing content, ginagawa namin. Yung gusto kasi nung kada merong... Oo. Minsan kasi, parang pagka pinaplano or masyadong pinag-iisipan, parang pangit yung pagkaka-execute Pangit yung labas Unlike pagka yung biglaan sa spot, di ba? Yung trip-trip lang. Di ba? Saan naman kaya talaga kayo nag-start? Nakita mo lang na siya. Tsaka na-record. Oo. Pag-usapan naman natin yung parang pinaka-nag-viral na video nyo. Ano yung video na yun? Yung nag-viral na video namin, yun yung unang-una niya. Yung una. Yung nakaano ka?
Inangat niya lang yung... flip ka na Umabot siya ng, alam ko, 5M, 6M. Talaga? Grabe naman. YouTube lang yon? Hindi, Ay, Facebook. Facebook. Iba pa ba yung iba pa yung tawag dito? Naka-monetize na kayo sa FB. Iba pa yung sa YouTube. Tama ba? Hindi, sa YouTube wala. Hindi kami monetize sa YouTube. Mahirap kumakot sa YouTube. Mahirap kumuha ng... ang followers lang namin sa YouTube, parang 2K plus. 2.8, ganun lang. Talaga? Kukonsentrate pa naman ako sa YouTube. Pero kung tutusin, ano bang mas malaki? YouTube mas ang malaki Pero mahirap. Mahirap kumuha ng followers. Sa Facebook kasi madali lang eh. Once na may nag-trending ka na video, automatic si Facebook babatuhan kanya ng followers madami. Akala ko kasi parang dapat nakaano din siya sa YouTube eh. Parang connected yung YouTube mo and Hindi, FB. sa amin hindi. So pwedeng magkaiba. Alright. Pero mas malaki ang kita ata sa YouTube. Yun ang pagkakaalam ko. So parang until now, parang stable naman na kumbaga tuloy-tuloy na may pumapasok na pera. Tuloy-tuloy. Monthly. Parang ano ba yan? Parang kada view? Hindi, iba-iba eh. Ano siya eh? Paano siya kumikita? Kada buwan kung ilan yung clip ay yung video. Hindi, di ba halimbawa may video ka. Tapos may meron siyang ads. Once na hindi ini-skip nung nanonood yun. Kikita yun. Doon kikita. Tapos sa engagement din yun. May nag-comment, may nag-shares. May kita din yun. May kita rin yun. May ano yun doon. Kumbaga, tas sa views, sa Reels kasi, 3 second lang na mag-appear sa nanonood yun. Kahit hindi niya panoorin, counted as views na yun. Talaga? Okay. Kaya pala sabi nila, mas madali pag Reels. Pag in-stream ads naman, yun yung mga 2 minutes video. Kailangan 1 minuto kang panonoorin para siya mag-count bago siya mag-count as Kaya minsan magugulat kang baba ng views ko sa in-stream ads kasi 2 minutes eh. Oo. Sa Reels, saglit Yun pala, lang. take note ko kasi Ganun nagbabalak din ako. So, yun nga. Lalabanan ko kasi. Maganda ang Reels. Maganda ang Reels talaga. Pero mas maganda ang in-stream ads. Kasi kung ano yung nauna mong video, kunyari, ang video mo is 2 minutes, 3 minutes lagi. Every day. Yun yung marerecord kay Meta na algorithm niya na, yun na yung lagi. Ang mangyari naman, pag yun lagi ina-upload mo, ganun kahaba yung video, tapos naglipat ka sa Reels, mas na siya, mas mababa ang views naman ng Reels, mas mataas ang in-stream ad mo. Oo, kasi parang yun nga sa algorithm nga ng nasanay na si Facebook na 2 minutes ang video mo di puro 2 minutes na lang dapat. Ganun siya. Paano kung nagawa mo naman na na parang balance, both sa Reels saka sa 2-minute to 3-minute videos? Pwede naman. Kaso mas malaki pa rin ang views ng ng Reels. Kasi nga katulad ng halimbawa, ikaw nakahiga ka lang, nag-scroll ka. Tumagal ka ng konti, 3 seconds, views na yun. Hindi katulad ng in-stream ads, 1 minute, kailangan panoorin mo ng 1 minute para mag-counted as 1 na views. So, crucial pala yung first 3 seconds ng Reels mo, no? Tama ba? Ang naisip ko. Pero actually, parang madali nga talaga siyang makuha kasi 3 seconds parang... Yan nga kakaganon mo lang nun di ba? Ay, parang halimbawa, wala ka pang nag-browse chance mag-scroll up. Tapos parang may dinig na nga something, 3 seconds na tapos kumita ka na agad nun, di ba? Yun Mas mabilis din pala sa Nakapag-mall ka pa ba? Dinudumog ka na? Minsan po. Minsan. Talaga. Nag-try nga kami sa Manila, nag-Manila kami. Nag-spot kayo? Sa post office, sabi niya, gusto kong dropan yan, Kuya Kay. Sabi ko, tara, daling kita. Di pumunta kami. Nag-rides kami. Tapos sabi ko, Jay, dito tayo sa SM Manila. Sa SM? SM Manila. Grabe, Try natin pag may nakakilala sa'yo dito, ibig sabihin, kilala ka talaga. Pag pa lang namin, si ano, Tapos may nagpa-picture. Patawag na agad ng security. Tapos hanggang sa pumunta kami dun sa spot, may mga nakakilala sa kanya. Na mga ordinaryong tao lang. Yung sa CR. Oo, hindi skater, no? Yung sa CR, sa CR, inabangan pa kami paglabas namin sa CR. Sa CR ng boys. Ng mall, tas, hindi, paglabas namin ng CR, nandun sa labas, nakaumpok yung mga estudyante, Talaga? Nagpa-picture, ganun? Hindi, parang, hindi naman, parang tingnan. Nagdadalawang isip sila. Parang minumukaan. Okay. Kasi hindi ka daw naka-dress. Yun nga Tsaka naka-pigtails. Oo. Pero din talaga, kasi one time, feeling ko nakabit na rin kayo sa, yun nga, sa skateboarding. Kasi one time,
kakain naman ako nun. May kasama rin ako nun, skater, 2 kami babae. Kakain kami sa kalsada lang din. Tapos may dala lang kaming skateboard. Tapos alam mo sabi ng tricycle driver, bomba na! Tapos bomba na! Kasi nga may dalang board. May dalang board. Tapos siguro babae. Kumukha ba kita? Sino ba kamukha mo sa tingin mo? Si Bea. Hoy, sa'yo na nang galing yan, ha? Hindi na naging question. Hindi na naging phone-in question. Yun nga. Sige, since napag-usapan. So, anong masasabi mo? Oo nga, ano masasabi ni mo Bea? na sabi nila kamukha mo daw si Bea? Okay lang, mas yummy naman ako eh. Yeah. May yumminess pala dito. Baka magkamali si Competition. Sinag niya na. Baka malito. Baka malito. Ako. Ayan. Yung alam ba ng magulang mo, yung ginagawa mo? Opo. Proud naman sila. Proud naman sila. Hindi, sige, pag-usapan natin yan. Sa mga ginagawa na videos nyo, ikaw, specifically, parang... Napanood naman na nila. Nag-comment, may na-comment na ba yung mga magulang mo sa'yo? Sinishare pa ko. Talaga? Okay. Supportado siya ng mama at papa niya. Tapos kasi tiga Pampanga sila eh. Tapos sabi ng papa niya, nakilala kayo dito sa Pampanga. Punta kayo dito. Which is, pumupunta kami ng Apalit Skate Park. Ngayon, nagpunta kami doon. Yun, tapos pumunta kami sa bahay nila saan ba yung bahay nyo? San Gabriel. Pumunta kami doon. Tapos yun, kilala nga siya doon ng mga tao. Kahit hindi skater. Buong barangay, nagkatay, ganyan, naghanda talaga. Grabe ka na. Papa-autograph ko dito mamaya. Ayun, since nabanggit mo nga rin kanina na kumbaga, sinasama mo yung mga bata sa inyo or yung mga skater sa inyo sa mga iba-ibang lugar, iba-ibang spots. Sumasali din ba kayo ng skate competitions? Hindi eh. Actually, gusto kong ipamulat sa mga skater na kasi minsan kapag gusto mong mag-compete, minsan parang nagiging iba yung attitude mo eh. Kaya sabi ko sa kanila, kasi ang naging sa akin ng skateboarding is para lang maging masaya. Which is yung skateboarding is fun lang talaga. Hindi mo kailangan mag-compete, sabi ko sa kanya. Kung ano yung gusto mo, hindi mo kailangan na, kasi minsan may nakita ko na skater na dahil gusto niya mag-compete, hindi niya mabuo yung isang bagay. Parang, tapos nag-iba yung imbis na nagiging masaya sa skateboarding, hindi eh. Napupustrate siya. Pero siya, nung umattend kami ng isang event sa Bulacan, konti lang kasi yung parang mga contestant. Sumali sila ng mga hindi yung line yung parang highs only lang. Yan, nanalo sila ng mga kagrupo niya. Meron siyang grupo talaga na puro skateboarding lang, which is yung Amigos SC. Shoutout Amigos SC. Yun yung page nila yon. Yun yung puro pure skateboarding, ang content lang nila doon streets. Puro streets lang sila ng kagrupo niya. Yung grupo mo na yun, naglabas na ba kayo ng full length na skate video? Meron na po. Marami na po kami mga video na ganun. Tapos naka-post yun dun sa page nyo? Apo. Yung sa skateboarding is not a crime kasi parang puro kalokohan na lang. Tsaka rin, kung baga parang content for monetization. Basta yan. Pero yung sa kanila, yung page nila, more on streets talaga sila. Yun talaga sila nung mahilig sila sa streets. May kayo? May mga nakakolab na kayo na ibang content creators? Meron. Ay, bakit natawa? Parang may yung naalala. pinakamatindi namin nakakulab. Sige. Nagbigay sa amin ng talagang views na matindi. Si tinitigan ko. Yung bakla. Na sumubo ng live. Yun. Tiga sa amin kasi yun. Mismo yun? Tiga sa amin yun. Nakita kasi nila na sa palengke ng Bagong Silang na naglalakad yun. Nagtitinda ba ng sampagita yun? Nagtitinda kasi ng sampagita yun. Ngayon, kilala niya kami. Ngayon, nakita siya, kilala rin siya. Pero nung time na yun, siya kasi yung trending eh. So, nagpa-video sila. Tapos, ang sinabi nila sa video, bomba na, parang raw lang siya na gano'n. Sabi ko, Kuya Kay, sabi nila, Kuya Kay, nakita ko si subo ko yun. Saan? Sa palengke. Asan may video kayo meron ito. Tapos, tinaray ko siyang i-upload. Nag-boom siya. Ang bilis. Tapos hanggang sa bumabasa sa amin, gumawa kami ng content na pinag-aawayan nila yung boyfriend niya. Yun pa lang yung namin na
na nakakolab. Sino pa ba? Meron pa ba? Ano pangalan nung ano na yun? Si Sobo Queen. Subok. Oo. Pero ano yun Ano siya? Ginawa namin, isang content lang yun na parang hinati-hati ko lang tapos hindi na namin inulit. Si Jerry. Jerry Santillan din. Anong ano naman yun? Parang hindi ko pa nakita. Meron ito lang yung bago lang yun eh. Kasi pumunta si Jerry sa amin sa spot namin. Nagpatulong siya kasi monetize na siya. Tinulungan ko siya mag-ayos nung sa payout niya. Okay. Tapos ngayon sabi niya, Kuya, content na rin tayo. O sige, content tayo. Kunyari, yung content namin is dumating siya, may dumating na skater na pogi. Si Jerry yun. Si Jerry yun. Okay. Parang hindi mo ako naniniwala. Kaya nga natin nililinaw. Si Jerry yun. Parang lang naman. Tapos ngayon, pinag-dress ko siya. Tapos dalawa sila ni Otlum. Pinag-aawayan nila si Jerry. Iba Pero na hindi- talaga. Si Jerry Pero hindi nag-trend yun yung video na yun. Ang nag-trend yung... di talaga magte-trend yun, Jerry. Merong behind the scene yun na yung take namin na tumira siya. Tapos pagka-out niya, dahil naka-mic siya, narinig doon sa video namin na, Kuya Kay, nakaapak ako ng tae. Sabi niya gano'n. Ngayon binidyo ako, nakatapak nga siya. So yun ang Yun ang nag-boom. Yun ang nag-boom na video. Hindi mo talaga masasabi. No? Kung yun, katulad niyan, plinano. Pero parang medyo, Yung hindi nag-flop pinaplano, na. yung nag-boom eh. parang galing. Umabot ng ilang views yun. Hindi ko alam ngayon kung ilan eh. Pero Million. Hindi naman. Paano yun pala kung halimbawa, same, katulad niyan, si Jerry, tsaka yung page nyo, parehas na monetize na, di ba? Paano yung magiging kitaan? I mean, kung sino yung nag-upload? Kasi nila. Oo nga, Hindi, no? tapos, paano yung, kunwari, kasama ako dyan eh. Hindi, Ako yung nakatapak ng tae eh. Ang nangyari, ang kasi nun, si Jerry kasi is nagsisimula. Oo. Maliit lang ang followers niya. Oo. So ngayon kami malaki. Mm-mm. So ngayon dahil dahil ginawa ko yung payout ni Jerry, tinulungan ko siya parang sige Kuya Kay, gawa na lang tayo ng content. Parang free na yun. Parang gawa. Parang yun yung ano niya. Tapos ang pinakakapalit din nun is parang tinag ko yung pangalan niya. Oo. Kasi yung viewers namin, makikita sino ba din to? siya. I-click yun. So, kumbaga parang hindi specific na pera yung bayad ni Jerry. Parang Walang na followers. hati tayo dito Parang gano'n. parang understanding Tsaka lang yung na hindi naman yung kinita ng video niya is hindi naman parang $1 lang ata. Oo. Hindi, Oo. pero kung may idea ka, kunwari sa iba, yung mga, na talaga, yung mga influencers na Yung talagang... mga malalaking influencer, mahal eh. Katulad sila Malupito, alam ko 40K eh. Ang nun eh, isang reels na video Oo. nila. 40K ang bayad sa kanya kung magko-collab kami. Oo. 40K. Malaki pala talaga, no? Parang kailangan ko na ituloy itong, career ko. Hindi, actually yung mga content mo, pwede yun eh. Hoy, anong content? Yung mga bardagul kong video, din? oo. Alam mo, mas gusto ng viewers yung mga ganun eh. Yung katulad babae ka, tapos ganun yung... Sa stories ko lang kasi na-upload. Nahiya kasi ako eh. Hindi. Parang... Oo nga. Nahiya. Hindi, medyo may kasi, ano ba tawag sa akin? Basta? Hindi, ganito Komplikado, na lang. komplikado. Wait lang. Since may movie ngayon si Catherine tsaka si Alden, di ba? Oh, mag-invento ka ng Alden, tas silang dalawa. Oh, maghanap ka ng kung sino pwedeng Alden. Ito na yung Diba? Hello Love Good. Ay, pwede. Diba? Oo nga. Dapat Sige, manonood kami ng mall tour nun ngayon eh. Ay, totoo ba? Hoy, sa SM Nova? SM Caloocan. Caloocan? Nandun ngayon. Oo, ngayon yun May video eh. nga ako ngayon. Sabi ko, Ay, muna na ako, guys. May mall tour pa ako. Hindi, anyways, wala lang. Mga natatanong-tanong ko lang. Interesting naman no? Yung mga, nila. Pwede na kayo utangan? hindi pa. Ay, hindi pa? Oo. Sige, mga isang reels pa daw. Ayun. Oh, sige, wait lang. Bago tayo mag-final question. Ano lang, parang gusto ko lang parang malaman sa kanilang dalawa. Para rin sa mga viewers, parang gaano katagal nyo pa gagawin tong paggawa ng mga videos? I mean, yung parang yung mga videos na para kumita. Siguro hanggat sa akin naman
Para sa akin is, hindi ko naman main source yung social media. Oo. Meron naman kami business. Yung, kumbaga, para lang din naman sa akin, kaya gusto ko pa rin kumita, para rin sa kanila matulungan ko sila. Yung mga, katulad yan, wala silang kakayanan na pumunta sa ibang Kung kikita kami sa Facebook, meron ako magiging budget. Ganon. Kapag umalis kasi kami, ganon minsan ako na bumibili ng pagkain, pag may pupuntahan kami na ganito, ganyan. Kung sila aasahan mo, wala naman kasi sila source of income. Oo. Kasi bata Kasi mga bata Ilan taon ka na ba? 17. 17 ka pa lang? Ba't nag-aaral kang mabuti? Ikat mo yan. Ikat mo. At pag maingay, ikaw, 36 na. yun. 36 years old. Diba? Ay, Kanina ka pa, ha? kasi yung sorry, haba. Actually, magbe-birthday na siya sa katapusan in October, wow. Debut niya. Kukuha ako ng 18 roses. Uy, pwede yun. Oo. Gagawin namin content yun. Oo. Tapos may Tapos, sasayaw sa kanya, isa-isa. Pwede, 18 kickflips. 18 kickflips. 18 kiss na lang. Or hindi pa pwede. Kiss flip. Kiss flip. Pwede, oo nga. Kiss Meron na ba flip. kayo nun? Meron Kiss na. flip? Meron Ay, na. meron na pala. Million views din yun eh. Yung kiss flip na. Inalikan mo na siya. Hindi ko mabuo yung kickflip. Hindi ko mabuo yung kickflip, kuya. Kaya ganito lang yan, Tapos sinalikan siya lips to lips. Sabay nabuo niya yung kickflip. Pero hindi ka talaga Hindi. Lalaki talaga yan. Lalaki ako. Ba't parang may eyeshadow? Hindi. Ano lang pala yun? Wait Puyat. lang, wait lang. Yun. Wait lang. So, ang mga characters nyo sa mga videos nyo, si Eabab, tapos si... Kuya Kay sa akin. Ikaw, si Kuya Kay, tapos... Si Budeng. Budeng. Tapos may Otlum pa kanina, si diba? Otlum. So, parang mga ilang kayo in total? Sa ngayon? Oo nga, sa... Sa ngayon, dalawa na lang kami ang Bakit? Nasaan na sila Buding? Nandun pa naman. Buding. Pero inalis ko muna para hindi paulit-ulit yung Tsaka ko busy kami. din sila Tsaka busy rin sila sa school. Okay. Yung si Otlum, di ba, name siya talaga ng... Oo, Oo. ng... Si Otlum. Ng isang, parang vlogger din. Vlogger na Si bakla. Mima Otlum. Si Mima. Inano ko lang sa kanya na Otlum. Kasi actually talaga, ang tawag namin sa kanya si Baby Motic. Yung kaya Baby Motic. Si Motic. Bakit Baby Motic? Yung, yun bago yung kay Skate Pinoy na Baby Motic, talagang tawag na namin kay Otlum, Baby Motic. Kasi si Motic, nung parang sumali siya sa international na compy, naka-headset siya na malaki. Nakaubad. Parang sa Tapos nakaubad Dubai siya. yata yan. Oh. Tapos ngayon, itong si Otlum, nakita ko nag-i-skate. Nakaganon din. Sabi ko, tas kalbo din. Sabi ko, big. motik na motik ah. Sabi ko gano'n. May video kami nun, may content kami nun. Nakita ko siya, binidyoan ko siya si Motik. Siner ni Motik yun eh. Talaga. Siner niya yun eh. Tapos hanggang sabi ko, damitan kita ng pambabae. Wala naman ako may pangalan sa kanya. Otlum na lang. Kasi patok si Otlum nun eh. Once kasi kung sino yung patok, kumbaga yung Sasabayan trending. mo lang. Oo. Tapos ang gagawin mo, syempre kapag sinearch ng tao is Otlum, lalabas siya. Oo. Kumbaga kahit hindi kami yung sinesearch, lalabas yung sa amin kasi Otlum eh. Lalo kung mataas yung views nun. Ganun kasi sa Facebook eh. Ano naman, parang may naka-line up ka ba ngayon na parang bagong karakter na gagawin mo? Ilalabas mo? Wala pa for now, no? Kung ano lang yung naisip namin na content, binibidyo ko lang tapos iniipon ko lang siya. Tapos ina-upload ko siya kapag kasi pinag-aaralan ko si Facebook kasi may time na dapat kang mag-upload eh. May oras. May oras siya. So Pansinin nyo sila malupiton pag nag-upload every 6 p.m. Tapos mabilis yung views nila hanggang kinabukasan yun. Actually, may nabasa na akong ganyan eh. Yung parang the best times nga na for you to upload ng mga videos or reels. Pero kasi minsan hindi ako makapaghintay. Pero so, parang may statistics ba na kung bakit, ano yung dahilan, bakit ganun? Oo, may Kasi nilabas. minsan may mga tao na, halimbawa, 1 p.m. nag-upload ka. Break time yan eh. Marami naman Marami nga naman magsuscroll. Tapos kung gabi, 8 p.m., 6 p.m., nasa bahay na yung iba niyan. Nanonood na lang sila. Pero kami, ang best time namin is 12 La a.m. noon or 12 AM? Ba't yung mga viewers nyo ba, mga ano? Ewan ko Paniki eh. ba? Yun lang yung, kasi pinag-aralan ko yung kada oras pag nag-upload ako sa isang araw.
parang mas mabilis is 12. Pag nag-12 AM siya, kinabukasan, saglit lang ang taas na ng views niya. Kaysa yung, kunyari, 8 AM, 1 PM, mabababa lang, parang 4K lang, 5K lang. Ganon siya. So meron kayong mga meron kayong mga naka-ready na naka-line up ng mga contents or mga drafts nyo na Meron naman, pero kasi kapag gagawa ko ng content, kung halimbawa, para hindi na ako mag-isip, kasi dati nag-iisip talaga ako original kung ano yung pwede kong gawin. Pero ngayon dahil ang Facebook kasi nakaka-stress lalo yung content, nakaka-stress yan. So ang ginagawa ko, pag may manonood ako ng reels na mga nagjo-joke, mga funny reels, ngayon, pag nagustuhan ko to, kukunin ko siya. Tapos babaguhin ko na lang. Tapos lalagyan ko na may kasama dapat na may skateboard, may topic na pang skateboard para pasok pa rin siya sa skateboarding. Oo. So parang for example, may napanood ka na video na hindi about skateboarding to, for example, tapos parang nagustuhan mo yung yung storya or yung mga jokes na nandun sa tapos saan mo siya gagawa ng flavor ng na may kasamang skate or katulad nun kagabi na kinontent namin na in-upload ko. Meron kasi kaming friend na nagbukas ng barbershop, All Right Barber Studio. Ngayon, may napanood kasi ako sakto na content na naggugupit. Barbero din. So, ang ginawa ko, lang siya, yung content na yung saglit lang. Ginawa ko, Jay, ganito ka magsimula. Sa labas ka ngayon, parang gusto mo na magpagupit. Pero bago ka mag-skate, dala mo yung board mo, magpapagupit ka muna. Ngayon, pagpasok niya sa barbershop, hawak niya pa rin yung board para kita na may skateboard. Tinabi niya. Ngayon ako yung barbero. Ngayon, di ba, usually, pag ginugupitan yung lalaki, nakadikit yung nung barbero. Sabihin niya, Kuya, dumidikit na yung mo. Tapos ngayon, ayusin ko ulit yung kabila, yung isang side naman ng view. Kuya, dumidikit na talaga yung mo. Tapos hanggang sa yung last scene is, nakatutok na sa mukha niya. Kuya, sobra naman na yan. Tapos yung ganto ko, nasa mukha niya na. Nag-aayos ako. Tapos hanggang sa yun, natapos na siya. Ganun lang. Nilalagyan lang namin ng iba. May napapanood nga rin ako ng mga parang bagong bukas nga na mga barbershop. Tapos nagka-upload sila ng content na lang. Tapos parang mga ganun nga yung trip nila. Ganun lang, para pag tapos minsan, pag may iba, na para madali lang yung content namin, may mga quotes, mga quotable siya, ginagawa ko, ina-apply namin sa video. Kasi nagte-trending siya sa, kunyari, kailan mo ba yung pinautang ka na, gusto mo bayaran ka pa, parang gano'n. Ang gagawin ko, siya magsasalita. Sabihin mo to, tapos kailangan ganito yung pagkakasabi mo, ganito yung Kailangan may arte, kailangan talagang yung mararamdaman ng nanonood na talagang naniningil ka. Parang gano'n. Tapos i-upload ko siya. Tapos minsan naman, iniipon ko. Tapos kailangan kasi iba-iba yung damit niya yun nga, parang paano ka mag-upload ng videos? Parang everyday ba? Everyday. Everyday dapat talaga? Dapat ba everyday? Hindi naman. Pero for you to, para kumita? kasi para maano ka pa rin talaga ng FB, i-up ka niya ng i-up. Oo, para rin doon. Pero yung sa kita, hindi Kasi mas maganda nga, pansinin niyo yung mga vlogger, once, isang beses lang na video sa isang araw sila. Tapos minsan, pinapalipas nila ng isang linggo. Bago mag-upload. Kasi hanggat yung video na yon is hindi, hanggat ang video na yun nadadagdagan yung views. Wag mo muna nga susunuran. Sa bagay. Kasi ang mangyari, pag sinunilagyan mo uli siya ng video, yung malalaglag na agad din. hihinto na siya. Ngayon, pag napansin mo na huminto na, titignan mo dun sa professional dashboard mo, ay, hindi na nadadagdagan yung views, upload na ako ng bago. Tapos tatandaan mo kung anong oras mo in-upload yun, ganun din. Ganun pero siya. ikaw, yun nga, as of now, araw-araw ka nag-upload? Araw-araw. Ano yun? Isa sa isang araw? Hindi, minsan, 2, 3. So as parang, in 2 to 3 minutes video, Hindi, or lang. yung reels lang? Reels lang. Reels lang. So parang instead na mag-stories ka, in-upload ko na lang. upload na lang. Doon na lang siya. Titignan ko muna kasi, nilalagyan ko siya ng allowance, titignan ko muna. Alam mo na, Bes, ha? Titignan ko muna kung magte-trending muna to. Pag hindi, follow-upan ko agad ng isa. Pag hindi nag-trending yung isa, papalo-upan ko uli ng gabi. So ngayon, yung time na yon hindi siya nag-trending, kinabukasan babaguhin ko yung oras ng pag-upload. Ngayon, nag-trending yung isa ng gantong oras, hindi ko muna uploadan. Papalipasin ko muna. Ngayon, pag umano na siya, huminto na siya,
Abangan ko uli yung oras, pero minsan nga, maapat kayo parang sa'yo, di ba? Di ka makapag-antay, gusto mo i-upload, pero kailangan may discipline ka sa pag-upload. Antayin mo. Pag in-upload mo yun doon, tas nag-trending uli siya, nag-boom uli yung video, yun, ganun, i-ano mo na siya. Kumbaga, yun yung algorithm sa'yo ni Facebook na ganun ka malakas na views sa oras na yun. Ganun. Okay. Ganun ang ano ko. Doon kanya i-up. Wait lang. May gusto kong itanong eh. Pero okay lang naman kahit kung ayaw nyo sagutin. Parang ano lang ano ba to? Sekreto ba to? O okay lang na i-share mo na kung paano ba magpa-monetize? Pa-monetize? Paano ba ginagawa yan? Paano yung proseso niyan? Ano yun depende sa kung saan mong gusto ka ma-monetize. Halimbawa, marami kasing klase ng pwedeng pagkakitaan sa Facebook. May in-stream ads, may ads on Reels, merong live, merong bonuses, which is yung sa pictures. Pansinin nyo lahat ng content creator ngayon nagpo-post ng quotes, pictures, kasi mas malaki ang kita dun. Pictures yun, marami nag-shares, marami nag-comment. Bili mo sa pictures, kikita ka ng $50, isang pictures lang. May chance ka kasi kumita sa bago ngayon ni Meta na bonuses. Pwede kang kumita ng million dun. Wow. Pansinin nyo lahat ng content creator ngayon. Pwede na tayo magbagong buhay, bes. Meron siyang mga quotes lang, walang kakwenta-kwentang quotes. Inano niya, ang daming shares. Ano yan sample ko yung kakilala ko. Sino? Si Sweet Kobe, yung page na Sweet Kobe, 1 million yung niya, followers. Ginawa niya lang yung page na yun para lang sa trip niya lang, mga sad quotes. Ngayon sabi ko, bakit hindi mo pagkakitaan yan? 1 million followers ko. Actually, wala pang million yun, di ba? Pa lang, 800 o 700, ganun pa lang. Pagkakitaan mo, sayang. Sabi ko, tignan mo, kita ka na sa ganito, ganyan. Tapos, tignan mo na ano ka na sa bonuses, ang lakas mo sa quotes sa sad quote. Yung parang... O yun yung mga sinishare niya na uso nga na... Sabi ko, ang lakas mo dyan, sayang. So, ginawa ko, tinulungan ko siyang ayusin. Yung monetizations niya. Paano ba? Kailangan mo kumuha ng TIN number. Kailangan mo ng bangko na nagre-receive nagre-receive ng dollars. Kasi sa ibang bansa Ngayon, kumikita na siya ng 75,000. A month? Parang ayoko na sa talaga bonuses pa lang yun. Sa bonuses pa lang yun, wala pa sa ads on Reels, wala pa sa in-stream ads. Ang shares niya sa isang picture, 1,000 shares, 2,000 shares. So, dahil pa nagko-comment. Ano kasi siya page siya ng mga sad. So, ngayon, yung si Facebook, binabato niya yung mga yun sa mga may hilig sa Facebook, sa mga sad sa quotes. mga ganong Pero, wait, may ano ba yan? May requirements ba? Meron. Kailangan mong ipasa yung may test? Community standards ng Facebook. Mahigpit si Facebook pag ganun sa ganun. May mga siya na kailangan mong bunuin. May 1 out of 4 na kunyari in-stream parang ads. may mission di ba? Tama ba? Kailangan mabuo mo yun. May mga Once kailangan na nabuo gawin. mo yun, hindi ka pa rin mamamonetize. Antayin mo yung invitation, yung sa'yo ni Facebook. Yung kunyari, nabuo mo na yung 4 na hinihingi ni Facebook. Kailangan mo munang antayin yung send sa'yo ni Facebook. Pwede ka ng ganito, i-update mo na. Tapos, may nakalagay na doon, set up your payment account. Yun, doon ka na kukuha ng TIN number, tapos kukuha ka ng bank account, tapos may pipili upan ka doon yung W8, tsaka W9. Doon hindi ka pwede magkamali. Sa BIR yun Okay. So hindi rin pala hindi tax evaders ang mga mga vloggers. So automatic na. Automatic. Automatic deduction pala. Meron siyang deduction nagde-deduct. Okay. So hindi pala pwedeng. Pero ikaw ang magpipili kung saan ka magpapamonetize, like kung ang gagawin mo ba is Hindi. live or anything na gawin mo, Hindi. pwede mong gawin. Pwede gawin mo lahat. Live, Oo, gawin mo lahat, ganyan. pictures, o in-stream ads on Reel. Hindi mo malalaman, hindi ikaw ang makakapag-decide kung saan ka ma-monetize. Si Facebook mismo ang mag-aano sa'yo. Oo. Ibig sabihin, pwede mong pagkakitaan lahat. Try mo lahat. Ganyan. Kasi yung sa page namin, ang video ko talaga is 11 minutes, 10 minutes. Pero sa Reels ako na monetize una. Sa Reels. So ngayon, nag-focus kami sa mas madali kasi ang Reels kasi, para ma-considered siya na Reels, 90 seconds lang. Hindi ka pwedeng mag-91. Pag 91 seconds na siya, in-stream ads na siya. Hindi na siya. Kailangan lang. Ang Reels kasi is 6 seconds to 90 seconds pwede mong i-upload.
Pag nag 5 Okay. seconds ka, hindi mo ma-upload. Tsaka kailangan walang sounds music na kayo. Oo, O yan. pati yun, yung sa mahigpit. music pala, no? Kailangan hanggat maaari, kailangan original yung music mo. Hindi, di ba pag nag-upload ka ng reels, meron naman na doon na pwede kang pumili ng Pwede naman. music, di ba? Ang mangyari nga lang nun, kung monetize ka na, maghahati kayo nung... Okay. kukuhanan ka Gets, ng gets. may-ari. Oo, Mm. gets. Ngayon, syempre, late lang, kukuhanan ka pa. Oo. Alisin ko na lang yung video. Kaya pansinin nyo, si Motic, nag-upload ng video, wala ng music. Kasi kumikita na rin siguro si Motic sa Facebook. Oo. Lahat ng skate vid niya, wala ng music. Wala na. Okay. Ganun Yun pala pa yun. naman, Sa So music. parang yun nga. So kung since, for example, gumagawa ka rin ng sarili mong music, pag dinagdagan mo ng music na sarili mo, yung video mo, madodoble ba yung bayad nun? O Hindi. hindi? Hindi. Parang maganda nga kung yung gumagawa ka ng mga beat, katulad kay Oo. Sir Lloyd. Actually, gusto ko itanong yun eh. So, Ay, pwede ka rin magpa-monetize sa kaka-upload mo ng mga beats. Hindi ko alam kung paano Oo. eh. Pwede ka ma-monetize kung upload mo yung ano mo. Bawal. Di ba? Ito, si Lloyd. Kung yung music ni Sir Lloyd, niya, sarili niyang beat yun, kikita yun. Oo. Hindi makaka-copyright yun kasi kanya lang yun eh. Hindi ako nakaka-copyright kasi original content. Oo. Original content siya. Original yung music, original yung video. Oo. Tapos pag yun nga, gusto kong gamitin sa reels ko yung music Sa'yo. ko. Pwede. May option dun na use audio. Tapos, pag na-monetize yung reels na yun, dalawa tayong Kalahati kikita. ka. Automatic. Magkano yun? Magno-notice sa'yo yun. Oo. You are sharing. Oo. this video. Oo. Okay lang. Pero, Okay. pero meron ng sa Facebook ngayon yung halimbawa, yung mga nag-reaction video. Ba, nag-reaction video ka? Ang Oo, ginagawa oo, ni oo. Facebook, kapag yung ni-reaction ng video mo nagalit sa'yo, pwede niyang i-claim yun, na siya yun. Lalakad niya kay Meta. Alam niyo yung gumagano? Yung, Mortal ano yun? ano? Oo. Oo nga, oo. Nag-react na, nag-react. Ano yun? Pag nireport ka na, kunyari nireport ka na. Nagginamit mo kasi yung video Oo. niya, di ba? Ang mangyayari nun, magiging not recommendable siya. Yun yung kailangan, yun ang isa sa dapat na iingatan mo, yung maging recommendable ka dapat sa Facebook. 'Di ba professional mode, meron doon yung page recommendation. Ano yun, kailangan page recommendable ka. Ngayon napapansin mo parang ang baba ng views ko, mababa na. Titignan mo yun. Pag nakalagay not recommendable, wala na. Makikita ka lang ng tao kapag sinearch ka. Pero yung ibibigay ka na ibabato ka ng Oo. Facebook, wala. Oo. Okay. Eh. Ayun, so yun, Dami- sa mga, sige, Teka lang, sabihin mo na, kung gusto Hindi, mo sabihin. wala akong sasabihin. Hindi, parang nga lang, parang sa mga aspiring na mga gusto mag-content Yes. creation or mga skaters na gustong gumawa ng mga parang Kasi kailangan na natin tanggapin sa mga bata. Doon naman na din sila parang papunta. doon na or papunta So, 'di ba, parang at least natulungan tayo Oo na nga kung paano ba. Somehow talaga, paano yung binigyan tayo ng proseso. idea ni Sir Kmar. Sir Kmar. Ay, ikaw, may gusto nga ba itanong? Bago natin Maganda ba itanong ako? yung Oo Teka naman. bago lang. natin itanong yung final na question. Hindi, sige. Meron ka pa ba? Yan na, tanong mo na yan. Bira mo na yan. Ayun. So, ang final question natin. Bakla ba si Abab? Hindi po. Uy! Hindi. Paano mo mapapatunayan sa Oo. lahat ng Sige nga, patingin nga. Kiss nga. Ay, kiss ka. Sige nga, kung hindi ka bakla, Ito, kiss sige mo. nga. Hindi, joke lang. subo mo nga. Oy, joke lang, joke. Sorry, violence. Not good, kids. Not good. Hindi, lalaki yan. Lalaki talaga. Oo. Tunay na tunay. Patingin nga. Tingin nga. Oo, yun. Dapat patingin Mali eh. nga. Dapat sagot mo, pag tinanong ka, bakla ka ba talaga Abab? Bakla ako, subo ko yan. Ganun ka agad. Para wala nang intro-intro. Nasasabihin, ay, hindi ka bakla. So, may girlfriend ka? Wala. Wala din. Pero may crush ka? Sinong crush mo na girl na lang? Girl skaters? Wala din. Wala? Sa lalaki. Ay, sa lalaki! Grabe. Sige na nga, sa lalaki. Wala Wala. din. Ano eh. Pero nagka-girlfriend ka na. May nagkaroon na. Marami. Uy, feeling ko nagsisisi na siya ngayon. Ay, marami.
Pero actually, pag sa mga pag sa school ba, nung mga back ng high school, pag nagbabakla-baklaan kayo, ikaw yung mas maraming totoo yun. tropang babae, di ba? Totoo yun. Style kasi yun. Style yun eh. Technique. Style yun eh. Technique pala yun. Di tsaka si Jay kasi pagdating sa mga ganyan, yung may mga nagkakagusto sa kanya, may nagiging girlfriend siya. Pero kasi siya, hindi siya focus sa ganun eh. Yung parang... Ngayon, sabi ko sa kanya, bata ka pa kasi. Oo, Pero once na nakatikim ka na, iyan na. Ng totoong pag-ibig, Oo. guys. Yun. Uy, guys, Yung kasi yun. grabe Lagi ko naman. sa kanyang sinasabi yun. Oo, So- tunay na pagmamahal. So, virgin ka pa? Pa naman yun. Wala pa eh. Tsaka hindi pa putuli yan. De, joke. Tuloy na ako. Yun ang mali. Tuli na yan, tuli na. Dali Hindi, na, sabi dali ko na. naman sa kanya, para ko na rin kasing anak to. Sabi ko, huwag kayong mag-focus sa pag-ibig kasi ako dati nag-boyfriend ako. Nag-boyfriend ka? Sabi na nga ba? Nag-girlfriend ako. Teka, Okay. dumudulas. Tanggap ka pa rin namin. Nag-girlfriend ako sa batang edad. Sabi ko sa kanya, sa experience ko, sinasabihan ako ng magulang ko dati na huwag ka muna mag-girlfriend kasi yung pag-girlfriend is pagre-ready sa pag-aasawa eh. Hindi ako naniniwala. So ngayon, nung pagka-graduate ko nung college, pagka-graduate ko, nakabuntis ako. Ngayon, sinishare ko sa kanila yun. Wala akong maipakain sa mga anak ko. Sa asawa ko, paano ko, wala eh. Ano lang ako, kag-graduate ko lang, wala pa ako. Sabi ko, wag niyong hantayin na ma-experience niyo yun. Kasi mahirap. Madali mag-asawa, madali mag-anak, pero yung obligasyon, ano yun, mag-aanak ka, tapos papahirapan mo lang yung anak mo. Hindi mo pa kakainin. Yes, tama. Sabi ko, Kaya ikaw, Opo. sabi ko sa kanya, mag-focus ka muna kung ano yung gusto mo ngayon. Oo. Kasi ako, hindi ako nakapag-focus yung kung ano yung gusto ko dati. Naging late bloomer kasi ako. Kita mo ngayon ako nag-i-skate. Imbis na dati. Dahil maaga akong nagkaroon ng responsibilidad. Yun yung inaano ko sa kanila, sa mga Uy, skater very sa amin. nice naman pala, no? Mentor ang dating din talaga. Na, hindi lang manager na. hindi ako manager niyan. Hindi, Good mentor din. kumbaga nga, nagiging siya, magandang example. Yes. Lalo sa Nakikinig mga ka ba? sa Opo, mga nakikinig. skater sa lugar nila. Oo. Yan, magandang din. Ay, actually, wait lang. Sige. Bukod dun sa final question natin. Meron pa ako isang gusto yung May tanong. final pa? Ito kasi, ang mga tito nyo sa, Sa eksena. lalo nung talagang hit na hit kayo sa social media. Ano ba? Merong isang video doon. I remember now. Yung si Axel Rose ba yun? Basta ganun, napupunta ng spot na lasing or gusto inuman. Eh, ano ba? Pwede, ano lang naman. May Nagjo-joke lang naman inspiration ako. ba yun? Parang, ano ba? May ganun ba sa lugar nyo? O meron ba kayong pinapatamaan? Or... Ano yun eh. Actually, Something. sila Kuya Edward. Oo, right na yun? na. Ano ba? Ito naman, Hindi asa mo diretso. na kailangan sabihin. Hindi, okay lang yun kasi naging issue yan. Actually, yung unang naging issue namin sa kanila, yung may video kami na, may matanda kasi kaming, mga matatanda na skater na katulad ko dun sa amin. Mga pioneers sa Pangit lugar kasi yun. nyo. Oo. Ano sila parang naubos na yung book nila dito. Ngayon, parang sabi ko, Aray naman. sabi ko, shoutout kay Nino tsaka kay Mars. Ano yan? Hindi kayo makauwi niyan mamaya. Hindi, ano yun? Sabi ko, tol, gawa kaya tayo ng content. Yung mga batang skater, tsaka matandang skater. Sabi ko, nangyayari naman sa skate scene talaga yan eh. Oo, totoo naman yun. Di, ito na. Sabi ko, sige. Ang mga skater kasi na mga old skater, na, pag pumunta sa spot yung bata, ang ginagawa kasi ng mga batang skater, uupo. Oo. Nahiya. Ngayon yung matatanda, parang hindi ka mahiya, sasabihin ng matanda, tara, skate tayo. Yun yung nasa content namin, skate tayo. Yan. Tapos kami ngayon, kunyari bata kami dun sa eksena na yun. Ano ba naman tong mga matatanda na to? Sabi ko, ang tatanda na, poporma pa, may buhok, may sombrero pa, siguro kalbo to. Sabi ko ganun. Tapos, yun, na-post ko yun. Ngayon, nag-comment dun sila, Kuya Edward ata. Yun yung unang ano na yun eh. Tapos, na parang yung iba na taga Manila na mga matatandang skater na nagagalit sila. Ano yan? Porket ba nakasombrero? Panot na. Kayo Bakit kasi talaga masama mga magsombrero? Nagulat ako. Sabi ko, bakit nagre-react ng ganun? Which is, wala namang kaming kumbaga nangyayari talaga sa skate scene. Pero Specific parang bottom line, kasi siyempre, pag ikaw, pag napanood natin yung content nila, parang
hindi natin parang hindi tayo aware na hindi rin talaga sila aware sa mga ginagawa Oo, nila, oo, 'di ba? So parang tayo, for example, mag-a-assume tayo agad na ako yun na. Parang ganoon, 'di ba? Hindi, which Pero is, hindi naman. Yun yung unang... ibig sabihin, ano yung content nila? Kumbaga, effective kasi relatable exactly. eh. Relatable sa nanonood. Sabi ko diba? nga, yun yung unang video na nakita ko na nag-react sila, na nagalit sila. Ngayon sabi ko, hayaan mo na, totoo naman nangyari sa sketch. Totoo naman, wala na buhok eh. Tapos ano nangyari ganito, yung sumunod na, yun yung pinakamatindi na nagkaroon ng impact sa kanila, na nagalit silang lahat. Yung bumili ako ng wig. Idol ko kasi si Chad Muska eh. Oo nga. Sabi nga lang kanina eh. Hindi ko naman kasalanan kung yung forma na yun, pares lang kay Kuya Edward. Okay. At Ang saka ginawa- Muska Tagalog Ang nga. ginawa ko kasi dun sa content, inangat ko yung fans ko, which is si Muska, di ba? Nakagalan So yung wait, bago mo ituloy yan, hindi ka aware na idol din talaga ni Edward si Muska? Alam ko na idol ni Kuya Edward. Pero kasi dati pa lang nung parang 2004 na nag-i-skate ako sa Pilcoa, nag-event sila. Parang kasi pag mga magagaling ka, bawal kang sumali sa skate. Kailangan yung magde-demo lang muna eh. Nagagalingan ako sa kanila, sila Kuya Castor. Yan. Alam ko na idol niya si Jad Muska kasi okay, sa forma okay. niya eh. Idol ko rin naman. Mali bang gayahin ko lang Ano sa mga yung idol? Oo, di ba? Ngayon, ang nangyari kasi doon, sa content namin na yun, ginaya ko si Muska. Dumating kasi nung araw na yun yung wig. Ginanong ko yung wig, nagkakap akong ganyan, tapos hawak ko yung board dito, dumating ako. Parang nagulat sila sa scene. Sa scene na yun nagulat. Hanip, ano to? Bagong skater ah. Kumbaga bagong karakter. Tapos sa scene kasi namin na yun, ang content namin nun is, matanda akong skater. Tapos siya naka-gown, sumasayaw siya. Ngayon, binibidyo-videohan ko siya. Oo. Yun kasi, nun, parang, uy, may skater na babae. Sabi niya, sabi dun sa isang, sabi nung ang tanda mo na, mahilig ka pa. Sabi niya gano'n. Okay. Tapos ngayon, binibidyohan ko siya, ginaganon ko yung palda niya. Uy, ang ganda mo naman. Pero naka-costume ako ng Muska. Oo. So ngayon, pagka-upload nun, ang dami nagtag kay Kuya Edward. Hindi ko alam. Sabi ko, actually, nasa Manila Skate Park kami noon, di ba? Nasa MSP kami. In-upload ko siya, nasa gabi, Caloocan. Ay, hindi, umaga. Tapos, gabi. Tapos, pumunta kami kinabukasan ng Manila Skate Park. Hindi ako nag-check ng page. Yung saan natin niya, Cartel M, yung music video. Yung music video ng Cypher4 nung okay. namin. Pagpunta namin doon, di busy kami, di gumagawa ng ano. Ngayon, nung pauwi na kami ng gabi, biglang sabi, Kuya Kay, may nagagalit sa comment section. Sino? Pagtingin ko, yun na. Ang dami na nagalit. Tapos may isa pang nagpo-provoke doon na parang siya yung, ang tanda niya na gumagawa siya ng eksena. Parang, ini-screenshot niya yon at pinost niya sa mga skateboarding group. Oo. Para maggawa ng, parang ginaano niya na gulo, para gumawa siya ng gulo. Para mag-trigger. Oo, sabi para ko, mag-trigger. Sir, ang tanda niyo na po. Sabi ko gano'n. Ito naman, inulit pa, nagalit na nga. Matanda. Gumagawa pa po kayo ng issue. Sabi kong gano'n. Ngayon, nagka-chat kami ni Kuya Edward. Nag-aaway-aaway na sa hanggang sa binabantaan na kami. Pag pumunta kayo dito Manila Skate Park. Taga Manila ako eh. Lumaki ako ng Bilibid Viejo. Kaya nung pumunta nga kami ng Quiapo, halos lahat yung sa Skate Munchkins. Kasi yung tito ko, official sa Nazareno sa Bukluran. Okay. Ngayon, inaano nila ako na pag pumunta ka dito, binabantaan nila ako. Sabi ko, hindi naman kailangan humantong sa ganyan. Content lang yan. Na-misinterpret nyo lang. Ngayon, nag-chat kami ni Kuya Edward, humingi ako ng sorry. Sabi ko, Kuya Edward, pasensya ka na kung natamaan ka dun sa video ko. Sabi ko, hindi ko naman intention. Sabi ko, content lang namin yun. Tapos hanggang sa, sige, para lang matapos. Ang daming views nun. Gusto ipa-delete? Hindi, ako na sige, i-delete ko na lang po. Kasi gumagawa po kami ng content para lang maging masaya. Para may iba lang. Kasi hindi naman namin kaya ipagsabayan sa skateboarding scene ngayon na tatalo ng matataas, gagawa ng tricks. Gusto lang namin maiba. Ngayon na misinterpret nila, di binor ako. Okay na, burado na.
Yung matanda na ano, hindi ko alam, nakalimutan ko pangalan dun eh. Huwag mo nang banggit. Kino-comment niya pa rin, pinupost niya pa rin sa mga skateboarding group. Hindi pa rin nabubura yung screenshot niya. Kahit na nasettle nyo na ni Edward, yung isa na yun. Ano nga, actually, gusto ko nga kausapin sana si Kuya Edward ng ano. Kaso, pag nagkikita kami, umiinom sila eh. Oo. Katulad sa MS. Sa Valenzuela Skate Park, dalawang Sunday, nagkita kami, si Kuya Jer. Niya, kausapin mo Kuya Edward mo nandun. Pag ayoko naman kausapin kasi lasing na? Umiinom. Umaga sila nagsiskita. Hindi, gabi na yun eh. Gabi na. Akala ko 7 a.m. Inabot sila ng gabi. Ayoko naman na mag-usap kami na siya, oo. Pero, gets naman. si Kuya Edward, wala talaga akong pinatatawanan na. Sorry kung ano. Pero nabanggit naman niya nung nandito din siya. Parang sabi niya, okay na yun. Oo nga. Oo, na namin. Pero wala naman akong problema sa kanya. Idol ko nga sila actually. Yan sila Sir June, si Kuya Jer. Tapos si Kuya Piper, ano yun? Sa kanila nga kami spot dati nung 2004 ata, 2005. Sa lugar nila. Uy, ano din yun, nice, ano bang tawag doon? Internet etiquette? Kung ano man. Kasi nagkusa na siyang, alam mo yun, kahit burahin. Ano yun? Ang laki ng views, no? May iba kasi, syempre, ba't ko buburahin yun? Ulit. Diba? Paninindigan nila. Binura ko na yun. Tapos hindi ko na binalik yung ano na yun. Ang ginawa ko na lang, rakista na lang. Gumawa ulit ako ng content yun yung Ibang ano ko. Yun na yung Axl Rose. Yun na yung Axl Rose. Oo, yun. Okay. Yun na yung Axl So, Rose. iba na pala yung Axl Rose na Kaya naging si alam ko. Axl Rose. Parang hindi sayang mo yung wig. Oo, parang di sayang yun. Kasi mahal nun ah. Di ba may Axl Rose talaga na content creator? Si JM nila. Si Hari ng mga trasher. Ay, oo nga. Si Sintonado. Ano ba talaga yun? Content lang din. Nagko-content lang din. Content lang din sa kanya yung ano, pakanta-kanta niya. Ay, dami Oo, na naman ayan. sa FB world. Anyways, ano na tayo? Meron pa ba? May gusto pa kayong i-share? Oo. Ayan. Hindi, sige. Before we end. Oo, actually, okay na naman na cover na naman actually, ang na dami natin yung lahat. na share for today. Lalo ka na. Kahit mo na tayo ng rap. Share. Ay, okay. Ayan. Sige. Okay, so bago tayo mag-shoutouts. Yeah. So, syempre, every episode, ano bang ginagawa natin every episode? Nagpapadasal, ayan. Tinitingnan yung views, professional dashboard. Guys, share nyo naman kami. Panoorin nyo naman kami nang ma-monetize na rin Mga kami. may anak na kami. Oo, para Kailangan naman, namin ng ano. Hindi, pero pang syempre school. itong podcast, inaano lang din natin to. Ginagawa lang din natin to. Yun nga, para to immortalize lang din yung mga Oo naman. Totoo naman. yan. nangyayari sa skate, yung mga buhay-buhay ng kung sino-sinong tao dyan, diba? Oo. So, ano lang. Pero share niyo pa rin Tsaka, to be clear since yung mga guests natin ngayon, sila kumikita. Kami wala pa po So, baka... So, baka naman. baka naman. Hindi. Mga Anyways, sponsors dyan. Pasok naman kayo. Shout out nga pala kay Actually, parang ang nangyayari dito sa amin, parang merienda time, bonding time ang nangyayari. Kwentuhan. Kaya sa Which mga is sponsors, fun pa rin. Oo naman. Anyway, so, for this episode, share, like na lang. Same pa rin. Share, tag 3 friends, and of course, don't forget the hashtag The Big Night Raffle para madali namin kayong ma-search. Tas, next episode natin yung raffle natin. Next episode. Saan Next tayo? episode. Very Oo. exciting. Ayan, so Very sa exciting. mga trasher, sa mga moto enthusiasts, Yes. And music, di ba? and- Lahat na oo, nandun. Music and lahat-lahat na. Sex, drugs, and violence. Joke lang. Magkita-kita tayo sa November 9. Sa Nepo Center. Tama? Ulitin natin. Saan? Nepo Center. Yan, sa Angeles. Angeles, Tama? Pampanga. Yun, So, so- we'll be there. Doon kami another remote episode. Di ba? Oo. Di ba? Saya?
Anyways, punta kayo doon kasi madami may skate Nandun compy, ako, may ano tayo lahat? Sila nga punta nga rin yung gagawa ng content yan doon. Tsaka, one more, sasali ulit si, di ba? Si Temyong. Temi? Na naman? Oo. So, eto. Oo. Yeah. Yung last na nag-guest natin dito si Temi's Workshop, si Temyong. Well, kung hindi nyo alam, isa siyang malupit na moto builder na custom maker. So, normally sumasali naman talaga si Temyong sa Bop and Roll. So, kung gusto niyo makita. Last year, kayo, base di ba? siya. Oo. Nanalo siya. Nag-champion siya. First. So, yung mga, tropa ko yun. yung mga aspiring na skate moto, gusto maging custom maker or gusto bumili ng motor. Well, pagkakataon nyo makita yung gawa ni Temyong, so kita-kita tayo sa November 9. Yes. At saka maraming lalatag doon mga kami top ranking nandun. Yeah. Siyempre, sama ko na yun. Yan. So, balik tayo. Shoutouts po sa inyo. Sige, ngumuya pa kasi. Ito naman ngayon pa Thank you. Shoutout nga pala sa sa Norcal Skate Crew, sa mga ka-skate namin sa Holiday Island. At shoutout din sa misis ko na pumayag na pumunta ako dito ngayon. At shoutout sa lahat ng nag-i-skateboard at sa mga mag-i-skateboard pa rin. Check out niyo yung Wang Hardware page. Meron silang mga binibenta na kailangan nyo sa pag-skate. Katulad ng mga boards. Etong mga boards. Meron silang tracks wheels. Check out niyo yung Wang Hardware. Yo, thank you. Shoutout ko lang yung yung grupo namin. Amigos SC. Siyempre si Tito Onin. Shoutout sa ito. Yun lang, I love Shoutout you. kay Ninyo. Sana magkabuo ka na. Yun. Baka siya talaga yun. Yun na yun. Sa kanya galing talaga. Yun, so... Yung bomba na. Oy, oo nga. Hindi, yun. Bago okay. Diba? Kailangan namin ng sound bites. Ikaw magsasabi na, Ay, ikaw na lang. Ayun. Pwede, hindi, Tapos bomba na. Tapos lahat, bomba. Sige, mamaya. Thank you ka muna. Eto, magte-take time ako sa shoutout kasi ang dami ko nakakalimutan, tapos after pag-uwi na ba? Nagpalista. Well, lagi naman yung mga matatanda sa MSP, Menjola Crew, what's up? Yung mga kaibigan ko sa Baler, TBSC. Ayan, kita-kits sa next year. Or actually, anytime, movie ako dyan. And ano pa ba? Ang dami, no? Oo. Nakalimutan ko na naman eh. Next episode na sila. Next episode Basta na lahat ng mga nagpapa-shoutout, nagkikita naman tayo pag shout out sa inyo. Skate Munchkins. Ayun lang. Okay na? Ang dami mo rin shoutouts Uy, thank you ulit Thank you, Wang Hardware. And of course, thank you, Sir Kmar Thank you rin po. for coming. Di ba? Naalala ko ngayon. Tropa ko yan. Ayan. Suabe Manakbo. Ayan. Naregalo sa akin yan ng birthday ko. Chucky, salamat. Suabe Manakbo. Ako, thank you Check out sa nyo. Basta thank you sa lahat ng mga may paabot dyan. Thank you. So, this has been our very fun, sobrang fun, educational episode. Oo. Feeling ko nga Actually, yayaman na ako after. Papatulong lang ako kay Sir Kmar. Pero yeah, in fairness, Kmar na lang. legit na sobrang educational Yes. nung nangyari dito. Kasi nga, yun, kung gusto mong kumita, yan, at least may Totoo idea yan. ka na, diba? Oo. Uy, pero basta, mag-aral pa rin kayo mabuti. Okay. Mag-aral pa rin kayo mabuti, para at least mayroon tayong back. Ito. Tutor, baka kailangan nyo ng tutor. Hindi ako yon. So, thank you so much. Sutor. Wag ako. Baka magselo si Alden. Oo, yung movie namin Anyways, thank you and eto na. Ano na? Oh. Bomba na!